Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang accounting manager na sa isang iglap ay naging isang profesional na assassin. Ang pelikulang ito ay ang action thriller film na ipinalabas noong 2008 na pinamagatang Wanted. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa isang magaling na assassin na pinagtangkaang patayin ng mga kapwa-assassin, pero nagawa niyang mapatay ang mga nagtangka sa buhay niya. Ang hindi nito alam, patibong lang pala ang mga ito dahilan ng tuluyan itong mapatay ng sniper na assassin sa may kalayuan. Sa ibang eksena ito si Wesley Gibson, bata palang iniwan na ng ama kaya hindi na niya ito nakilala hanggang sa paglaki niya. Nakatira si Wesley kasama ang kasintahan sa tabi ng riles kaya madalas silang magising sa tuwing may dadaan na tren. Nagtatrabaho si Wesley bilang isang accounting manager kasama ang matalik na kaibigan na may masungit na boss kaya sa tuwing pinapagalitan si Wesley ay umiinom ito ng gamot para labanan ang sakit niyang panic attack. Pakiramdam ni Wesley ay isa siyang talunan sa buhay dahil sa kalagayan niya at pati sa pera ay wala ito. Isang gabi habang bumibili ito ng gamot may lalaking nagmamasid sa kanya sa likod. Isa pang babae ang biglang lumitaw na may pangalang Fox. Sinabi sa kanyang kilala nito ang ama niya at napatay ito makailan lang sa isang rooftop na kagagawa ng lalaking nasa likuran niya. Nakipagbarilan si Fox sa assassin na may pangalang Cross habang tumakas naman si Wesley palabas sa takot. Hinabol ito ni Cross sa labas gamit ang nakuha niyang sasakyan. Bigla namang dumating si Fox upang iligtas si Wesley sa kamay ng kaaway niyang assassin at agarang tumakas. Nakipaghabulan sila sa assassin habang takang-taka naman si Wesley sa mga pangyayari. Upang mapigilan si Cross sa paghabol sa kanila ay pinagbabaril na ito ni Fox hanggang sa tuluyan na nila itong matakasan. Dahil sa takot ni Wesley ay nawalan ito ng malay, nagising na lang ito sa isang lugar na napapaligiran ng mga assassin na kasama ni Fox. Dumating din si Sloan ang pinuno ng fraternity ng mga assassin, inutusan si Wesley na patamaan ang pakpak ng langaw. Ayaw sana ni Wesley dahil napaka-imposible nun gawin, subalit tinutukan ito ng baril sa likuran kaya kahit nanginginig ay napilitan si Wesley na paputukan ang mga langaw. Pagkatapos pinakita sa kanya ni Sloan na pakpak lang ang nataman niya, hindi makapaniwala si Wesley sa nagawa niya kaya pinaliwanag ni Sloan na hindi panic attack ang nararamdaman niya dahil mayroon itong kakayanan na higit pa sa kakayanan ng pangkaraniwang tao kagaya ng ama niya. Hindi makapaniwala si Wesley at nagtataka sa mga nangyayari kaya tinutukan niya ng baril ang pinuno ng mga assassin. Pilit naman itong pinapakalma ni Sloan at sinabi na ang hawak niyang baril ay pagmamay-ari ng kanyang ama noon, ito ang gagamitin niya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama niya. Hinimok ni Sloan si Wesley na sumali sa fraternity dahil dating miyembro ang ama niya sa kapatiran at ililipat nito ang naiwang ari-arian ng ama sa kanya. Naguguluhan pa si Wesley sa mga pangyayari kaya agaran itong umalis sa lugar. Kinabukasan ng magising si Wesley inakala niyang panaginip lang ang lahat, laking gulat niyang makita ang dala nitong baril at itinago niya ito sa loob ng inidoro. Tiningnan niya rin ang laman ng bank account niya, naglalaman na ito ngayon ng maraming pera. Hindi makapaniwala si Wesley sa biglaang pagdami ng pera niya, dumating naman ang boss nito na palaging galit sa kanya. Nagkaroon na si Wesley ng lakas na loob na lumaban sa pangpapahiya ng boss niya at umalis na rin ito sa trabaho. Sa labas nag-aantay na din si Fox sa kanya, dinala siya nito sa textile factory kung saan matatagpuan ang kuta ng mga assassin. Doon pinahirapan si Wesley bilang pagsasanay nito lalo na't wala pa itong alam sa pakikipaglaban, hindi naging madali ang pinagdaanan niya matapos itong ilang beses mag-agaw buhay sa kamay ng mga assassin. Ngunit sa kabila ng mga natamo niyang mga sugat mayroon silang ginagamit na panlunas na may kakayanang makapaghilom ng mabilis sa sandaling oras lang. Tinuruan din ito sa pagbaril habang may nakaharang sa target niya, nagtataka si Wesley kung paano niya ito patatamaan. Dumating naman si Sloan at pinakita sa kanya ang kakayahan nitong magpaliko ng bala ng baril. Hindi makapaniwala si Wesley kung paano niya iyon nagawa dahil napaka-imposible nun gawin. Sinanay din ito ni Fox sa ibabaw ng tren upang matutunan niya maging maliksi kumilos ngunit nauwi lang ito sa pagkapahamak niya kaya nagising na naman si Wesley sa pagamutan. Samantala isa-isa ng pinagpapatay ni Cross ang mga miyembro ni Sloan sa fraternity ng assassin.
Umaasa naman ito na si Wesley lang ang may kakayanang makatalo rito. Kinalaunan sumalang na naman si Wesley sa pagsasanay, pinahuli sa kanya ni Fox ang isang mabilis na bagay sa gitna ng mga sinulid kung saan naipit lang ang kamay niya. Pakiramdam ni Wesley napaka-imposible nun gawin kaya bumalik na naman ito sa pagamutan upang gamutin ang sarili. Ipinakita sa kanya ng isang werdong assassin ang dala nitong pampasabog na nakakabit sa daga, naroon din pala si Fox at pinasunod siya nito para magsanay uli. Pagdating niya doon ay bigla na lang itong binugbog ni Fox dahil nagsasayang lang daw ito ng oras sa kanya. Paulit-ulit itong tinatanong ni Fox kung bakit ito sumali sa kanila. Hindi alam ni Wesley ang isasagot kaya patuloy pa din itong nakakatanggap ng mga suntok ni Fox hanggang sa sinabi ni Wesley na kaya siya naroon dahil hindi niya alam ang pagkatao niya. Natigilan si Fox at pinakita sa kanya ni Sloan ang dating silid ng ama upang malaman kung sino talaga ito. Nang malaman ni Wesley ang pagkatao ng ama ay naging porsigido na itong magsanay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama kung saan nagawa niya ang lahat ng pinagawa sa kanya ni Fox. Sinubukan din ito ni Sloan sa pagpapaliko ng bala, ngunit hindi pa din ito kayang gawin ni Wesley. Dahil doon ginawa ng pangharang ni Fox ang sarili niya kaya nagawa ni Wesley ang pagpapaliko ng bala sa pag-alalang matamaan niya si Fox. Matapos ang mga pagsasanay ipinakita ni Sloan kay Wesley ang Loom of Fate na nagbibigay sa kanila ng mga pangalan sa kasunod na magiging target nila upang panatilihing balansi ang mundo, doon ibinigay ni Sloan ang magiging una niyang misyon bilang assassin. Itinuro sa kanya ni Fox ang kinaroroonan ng target kung saan niya ito papatamaan, subalit hindi ito kayang gawin ni Wesley dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao ang pinapapatay sa kanya. Ibinahagi naman ni Fox ang nakaraan niya na bago pa ito pumasok sa pagiging assassin, pinatay ang ama niya noong bata pa ito, tinandaan niya ang pangalan ng killer hanggang sa paglaki niya. Nang makasali ito sa fraternity lumabas ang pangalan ng pumatay sa kanyang ama noon, subalit ang assassin na nabigyan ng misyon para patayin ito ay hindi rin sinunod ang utos kagaya niya, pinaintindi ni Fox kay Wesley na kaya ibinigay sa kanila ang mga misyon dahil mayroon itong malalim na dahilan. Mula noon ginagawa na ni Wesley ang pinapapatay sa kanya sa pag-asang si Cross na ang kasunod na magiging target niya upang maipaghiganti ang ama. Kinalaunan pinuntahan ni Wesley ang dating kasintahan, kinakasama na nito ngayon ang matalik niyang kaibigan. Kinuha lang ni Wesley ang itinago niyang baril ng ama sa banyo, nagagalit naman ang dating kasintahan kung bakit ngayon lang ito nagpakita ulit at kinukumpara sa matalik niyang kaibigan. Pumasok na si Fox sa loob ng bahay at hinalikan si Wesley upang ipakita na nakahanap na din ito ng kapalit niya. Paglabas nila ng bahay kinuha ni Fox ang sasakyan habang naghihintay naman si Wesley sa tabi, bigla niyang nakita si Cross kaya agaran niya itong pinaputukan. Hinabol niya si Cross para sana patayin ngunit napagkamalan ni Wesley ang kasamahang assassin na bigla na lang ding dumating sa lugar. Nagsidatingan din ang iba pa nilang mga kasamahan upang tumulong sa pagtugis subalit natamaan si Wesley ng bala galing kay Cross. Tinala si Wesley sa pagamutan habang tuluyan ng binawian ng buhay ang natamaan niyang kasamahan. Nang makuha ni Wesley ang balang tumama sa kanya, napag-alaman niyang gawa ang bala sa lugar kung saan nagsimula ang fraternity. Gustong puntahan ni Wesley ito dahil pakiramdam niya may gustong iparating si Cross sa kanya, ayaw pumayag ni Sloan dahil patibong lang daw ito. Ipinagpipilitan niyang puntahan si Cross dahil ito naman talaga ang dahilan kaya ito nagsanay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama. Napilitan na din si Sloan na payagan si Wesley sa gusto niya, subalit ibinigay ni Sloan kay Fox ang pangalan ni Wesley kung saan ito ang susunod niyang papatayin. Kinalaunan narating na ni Wesley ang lugar kung saan nagsimula ang fraternity. Nakita niya si Peckworski ang gumawa ng bala ni Cross ngunit bigla itong naglaho. Nang sundan nito ni Wesley tinutukan siya ng baril ni Peckworski, dumating din si Fox para iligtas si Wesley. Pinagbantaan nito ni Wesley na papatayin kung hindi sasabihin kung nasaan si Cross. Sinabi ni Peckworski na gagawa niya ito ng paraan upang magkita sila. Dinala sila ni Peckworski sa estasyon ng tren upang doon makipagkita kay Cross, subalit habang nagtatago ang dalawa tumakas si Peckworski kaya hinabol nila ito. Naroon pala talaga si Cross sa tren at napansin ito ni Wesley habang hinahabol si Peckworski. Hinanap niya ito sa loob ng tren habang nanguha naman ng sasakyan si Fox upang habulin sila. Patuloy na hinahanap ni Wesley si Cross sa loob ng tren hanggang sa magpakita na ito at naglaban ang dalawa.
Nang subukang kausapin sana ni Cross si Wesley ay bigla itong pinaputukan ni Fox kaya nagkahiwalay ang dalawa. Papatayin na sana ni Cross si Fox ngunit dumating si Wesley at binaril siya nito kaya sinalad niya ang bala. Dahil dun nakapasok si Fox sa tren habang patuloy na nagbabarilan ang dalawa dahilan ng pagkakadiskarel ng tren sa tulay. Nang maputol ang tren muntikan nang mahulog si Wesley kung hindi ito iniligtas ni Cross, ngunit kinuha ni Wesley ang pagkakataon upang mabaril si Cross hanggang sa mahulog sila sa bangin. Nakaligtas naman sila sa pagkahulog at tutuluyan na sana ni Wesley si Cross. Sinabi niya kay Wesley na kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi nila sa kanya dahil ang totoo ito talaga ang tunay niyang ama. Nagulat si Wesley sa nalaman, ngunit tuluyan ng binawian si Cross ng buhay. Dumating din si Fox at inamin niya ang katotohanan na ginamit lang ito ni Sloan upang patayin ang ama niya na hindi nila magawa-gawa. Nang papatayin na din sana ito ni Fox, binasag ni Wesley ang bintanang salamin upang makatakas. Kinalaunan nagising na lang si Wesley sa isang bahay na katapat mismo ng dati niyang tirahan. Naroon din si Peckworski ang nagligtas sa kanya at sinabi ang buong katotohanan na nakasubaybay lang sa kanya ang ama magmula ng bata pa ito. Gusto sana itong iligtas ng ama nung una pa lang, dahil ayaw ng ama niyang maging katulad niya ito. Umalis ang ama niya sa fraternity dahil nalaman nitong binago ni Sloan ang pamumuno sa grupo mula nang malaman ni Sloan na siya na ang susunod na pinapapatay. Pinayuhan siya ni Peckworski na mamuhay na lang ito kagaya ng gusto ng ama niya, ngunit bago niya iyon gawin gusto munang pabagsakin ni Wesley si Sloan upang gumanti sa ginawa sa kanila ng ama. Samantala, umuwi si Fox na bigong mapatay si Wesley matapos nila itong mahasang mabuti sa pakikipaglaban. Nakita naman ni Wesley ang mga plano ng ama kung paano pabagsakin ang fraternity. Ginamit niya ang mga daga na may mga pampasabog at dinala niya ito sa factory. Nang kumalat na ang mga daga sa loob ay doon na niya ito pinasabog dahilan ng pagkawasak ng buong factory. Pagkatapos isa-isang pinabagsak ni Wesley ang mga assassin na humaharang sa daraanan niya, ngunit sa huli na palibutan si Wesley ng fraternity. Dumating din si Sloan sa lugar at doon sinabi ni Wesley na hindi traidor ang ama niya dahil ang totoo mayroong order na patayin si Sloan na itinago ng ama niya. Walang kaalam-alam ang mga miyembro ng fraternity na binago ni Sloan ang pamamahala sa grupo. Nang subukan ni Wesley na barilin si Sloan, pinigilan ito ni Fox upang alamin ang katotohanan. Pinakita ni Sloan ang mga pangalan nila na lahat sila ay pinapapatay na din kaya gumawa daw ito ng bagong panuntunan upang iligtas ang lahat sa kamatayan saka pinapili niya ang mga ito kung kanino sila papanig. Ngunit nanindigan si Fox na sundin ang batas ng fraternity bilang isang assassin, pinatay niya ang lahat ng mga kasamahan sa isang bala lang kasama ang sarili sa huli bilang pagsunod sa kautusan. Sinubukan namang habulin ni Wesley si Sloan subalit bigla na lang itong naglaho. Makalipas ang 6 na buwan, papatayin sana ni Sloan si Wesley sa dating trabaho nito dahil akala niya bumalik si Wesley sa trabaho. Gumawa lang pala si Wesley ng patibong upang mapatay si Sloan kagaya ng ginawa ng ama niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.